guys! For today's video, another cake ang gagawin natin. Matagal na tong video na to pero dahil puno na yung memory ng phone ko, kailangan ko na mag-edit and magbura. May mga upcoming cake orders pa kasi tayo na kailangan videohan. Before we proceed, share ko lang yung happiness ko. Hindi ko talaga expect na magbi-million views and magte-trending yung post ko sa Reels na gender reveal cake. And magna 900,000 views yung full fondant cake video na pinost ko. Thank you so much po talaga sa lahat na nanonood ng aming content and nagtitiwala at sumusuporta sa aming small business. Mahal po namin kayo! So now, let's begin! Ang team ng cake na gagawin natin ay Spy Family Inspired Cake. Then, ang character is si Anya. Gagamit tayo ng printed toppers for decoration ng cake. Yung printed toppers ay kuha ko lang using Pinterest and dire-resize ko lang using Photoshop, then manual cutting na. Bali ganyan pala ako mag-cut ng topper, hindi ko sinasagad dahil mas madaling gupitin yung topper and mas maganda tignan kapag may white stroke. Ang gamit ka lang pala na pandikit for my printed toppers ay glue gun. Then barbecue stick na size 6 in height. Ang size pala ng cake na gagawin natin ay size 7x5. And umber light pink and normal pink yung body ng cake. Ang gamit ko pala na food color ay Chef Master Deep Pink. Hindi kasi kayang i-achieve ng konting drop ng red yung ganyang pagka-pink. Kaya if may pink team cake kayo, better na bumili kayo ng pink food color. Ayan, pinaparinis ko lang using my gold playing card. Then ginamitan ko lang ng spatula para magkaroon ng design yung body ng cake. Nililinis ko lang yung cake board using gold playing card pero minsan tissue yung ginagamit ko. So now, nagmelt lang ako ng white chocolate kisses using microwave. And nag-wrap lang ako ng deep pink food color. Gagamit na tayo ng mini chocolate bar silicone melter. Gilagay ko lang yung melted chocolate and ini-scrape ko lang using silicone spatula para maging even. Next ay gagamit tayo ng macaron silicone molder. Sa mga hirap gumawa ng macarons, subukan niyo na rin tong macaron silicone molder. Yung gamit ko dyan ay small size pero hindi namang big size. Medyo pricey nga lang yung macaron silicone molder compared sa other molders. So ngayon, ina-attach ko na yung mga printed toppers sa cake. Then naglagay lang din ako ng non-edible ball stopper para mas magkaroon ng buhay yung cake. Nilalagay ko na rin yung fondant name sa cake board. Ginamitan ko lang yan ng fondant name cutter. And naglalagay lang ako ng icing para mag-hold sa mga molded chocolates na ginawa natin kanina. For final touch, finifield ko na lang ng molded white chocolate and pink balls. And that's it! Ito na ang finished product! Babush!